Kaawaan mo ako, Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli at pinahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu ang maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay, ang katulad niya'y halamang tumutubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito, kahit di umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip
at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabi ng batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang taong umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Tayo po ay magsitayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang puso at tapat, ang salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyagay aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagangalang Lazaro, tad-tad ng sugat, nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdarusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy, inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat,
inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi na makaparian at ang mga nariyan ay hindi na makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamani ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi at sabihin sa katabi, magandang tanghali. Mga kapatid, tayo pa din po ay nagdinilay at patuloy na inihahanda ang ating mga sarili ngayon pong 2nd linggo sa panahon ng Kwaresma. At sa atin pong ebanghelyong napakinggan po natin ang kwento ng isang mayaman at ang kwento ni Lazaro. At sa dulo ng ating kwento, napagtanto po natin na ang mahirap ay napunta po sa piling ni Abraham. Si Lazaro napunta sa piling ni Abraham at nanatili po sa Hades ang isang taong mayaman. Pero ano po kaya ang pwede nating mapagnilayan at matutunan sa ating ebanghelyong napakinggan? Yung mayaman, sabi po dito sa ating ebanghelyo, sagana ang kanyang pagkain at puno ng magandang kasuotan ang kanyang mga damit. Maganda ang kanyang pananamit at sagana ang pagkain. Pero hindi na niya namamalayan na sa labas ng kanyang tahanan ay merong isang naghihikahos na ang pangalan ay Lazaro na umaasa na lamang sa mga mumong nalalaglag sa kanyang hapagkainan. Mga kapatid, tandaan po natin na ang bawat isa po sa atin ay may kaugnayan. Dahil tandaan natin nung tayo ay nilikha ng Diyos, tayo ay nilikha niya bilang isang pamilya. Tayo ay nilikha niya bilang mga magkakapatid. Kaya tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Payag ba kayo, kapatid niyo po yan? Bakit parang ayaw po ninyong tingnan? Payag po ba kayo? Yan ay miyembro ng iyong pamilya. Tandaan natin, ang bawat isa po sa atin ay magkakaugnay. At kung ang bawat isa po sa atin ay magkakaugnay, dapat ang pangunahing pag-iisip natin sa ating kapwa ay ang kanilang mabuting kapakanan. Pero ang tanong, mga kapatid, iniisip pa rin po ba natin sa panahon natin ngayon ang kapakanan ng iba? Madalas kasi sa panahon natin ngayon, ang madalas nating iniisip ay ang ating pansariling kapakanan. Ayos na ako, basta makakain ako ng 3 beses sa isang araw. Ayos na ako, basta ako may maganda akong hanap buhay. Ayos na ako, basta ako marami akong ari-arian. Wala na akong pakialam sa iba, kahit ang kapwa ko naghihikahos, kahit ang kapwa ko nahihirapan. Mga kapatid, yun ang problema ng mayaman sa talinghagang binanggit ng Panginoon. Nagkaroon siya ng walang pagpakialam sa kanyang kapwa. Sagana ang kanyang pagkain, magara ang kanyang pananamit, pero hindi niya napagtanto na sa labas lamang ng kanyang tahanan, may naghihikahos, may nangangailangan ng pagkain,
may nangangailangan ng kalinga. Kaya siguro mga kapatid, sa araw na ito, magandang buksan ng ating mga puso, magandang buksan ng ating isipan, na sa mundong ito, hindi lang dapat yung sarili nating pangangailangan ang natutustusan. Bagkus kasama nito ang pag-iisip natin na meron tayong pakialam sa iba. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na ang bawat isa po sa atin dito ay pinagpala ng Diyos? Mukha nga po. No? Parang, pinagpala po ba kayo ng Diyos? Marahil sa panahon po kasi natin ngayon, kapag sinabi natin na tayo ay pinagpala, ibig sabihin maganda yung buhay natin. Sa panahon po natin ngayon, kapag sinabing ikaw ay pinagpala, nangangahulugan, marami kang ari-arian. Nangangahulugan, maganda ang iyong kalusugan. Nangangahulugan na marami kang pera, kaya ka pinagpala. Pero baka makakalimutan natin mga kapatid, ang tunay na pinagpala ay ang pagkakaroon ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil lahat ng pagpapala nagmula sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ang lahat ng pagpapala nagmula sa Diyos. Kaya kung ano ang meron ka, hindi lang dahil magaling ka, hindi lang dahil pinagsikapan mo yan, bagkus dahil may Diyos na mabuti sa iyo. At kung merong Diyos na mabuti sa iyo, dapat ang buhay mo ay maging pagpapala din sa iba. Dahil ang tunay na pinagpala, nagiging daluyan ng pagpapala ng iba. Kaya kung sa tingin mo puno ka ng pagpapala, huwag kang maging makasarili. Kung sa tingin mo nakatatanggap ka ng napakaraming pagpapala mula sa Diyos, huwag mong sarilinin. Isipin mo din ang kapakanan ng iba na marami sa iyong paligid nangangailangan ng kalinga, nangangailangan ng tulong. At oras na ikaw ay naging pagpapala para sa ibang nangangailangan, doon mo tunay na magsasabing, ikaw ay tunay na pinagpala. Kaya nga mga kapatid, ang taong makasarili, hindi yan mapupunta kung saan man. Kundi ang taong makasarili, marahil mapupunta yan sa impyerno. Pero ang taong marunong umisip sa pagpapala o sa pagiging pagpapala sa iba, dadalhin ka niyan patungo sa kalangitan. Dadalhin ka niyan patungo sa kaharian ng Diyos. Walang madamot sa buhay ng isang Kristiyano. Walang madamot sa buhay ng isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Walang makasarili sa isang tunay na deboto. Bagkus, ang isang tunay na deboto, pinagpala. Dahil siya ay nagiging pagpapala din para sa iba. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, nawa mapagtanto po natin sa ating mga sariling buhay na tayo ay puno ng pagpapala. At kung tayo ay puno ng pagpapala at biyaya, nawa ang buhay din natin ay maging pagpapala at biyaya din sa iba. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Ang ating panalangin, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan, naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo.
Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtatangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat, naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pangunawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa kaligayahan at kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob at tulungan kaming dumamay sa mga kapuspalad. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapating yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po namin handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanilin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw ng paghahanda para sa pagkabuhay, upang ang ginaganap namin ay masaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugong mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Sa bawat kong hininga, hakbang ng aking paa, saan man napadpad, poon na riyan katuwina. Sa bawat kong salita, hakbang ng puso't diwa, isip ko't kalooban, atid mo Diyos kailanman. Tumakbo't lumayungan, ikaw ay talikdan. Kamay ko iyong tangan, walang ibang tahanan. Ikaw poon aking sandigan, tanging kinakapitan, sa'yo'y tumatahan ang puso kong apo't sugatan. Sa bawat kong bigati, takot api sa tikpi, pag-ibig mo'y pinapawi, lungkot ng pagkasawi. Sa bawat kong hangarin, pusong nananalangin, lahat yung diringgin o amhang maabagin. Tumakbo't lumayungan, ikaw ay talikdan. Kamay ko yung tangan, walang ibang tahanan. Ikaw poon aking sandigan, tanging kinakapitan, sa'yo'y tumatahan
ang puso kong apot sugatan. Tumakbo't lumayo man, ikaw ay talikdan. Kamay ko yung tangan, walang ibang tanganan. Ikaw po aking sandigan, tanging kinakapitan. Sa'yo'y tumatangan ang puso kong apot sugatan. Sa'yo'y walang alinlangan, tanging ikaw aking tahanan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,